Ang ikikwento ko ay hindi tungkol sa kung anong katatakutan o sa kahit na ano pa mang multong na aking naranasan. Ngayon, ikikwento ko sa inyo kung paanong naranasan kong muntikan ng mamatay kasama ang aking mga magulang na hindi ko na makakalimutan. Masayang masaya pa ako nun kasi hatid na ako sa school. Payapang payapa ang pagmamaneho ng papa ko. Kasama ko ang kapatid ko, mama ko, at syempre si papa nagdadrive. Nang bigla na lang, boom! Ang sakit! Ano nangyari? Bumangga kami sa kung saan. Agad kong tiningnan kung okay lang sila. Ma! Pa! Okay lang kayo? Tumingin ako sa baba at nakita kong Tumawag kayo ng ambulansya, may na-aksidente dito. nakita ko si mama nakandusay na sa baba. Mabuti na lamang nakatayo siya ng bahagya. Ngunit ang kanyang ulo ay pumipitik pa rin ng malala. Nahihilo ko. Ang sakit din ng ulo ko. Mabuti na lamang at nakaligtas ang aking kapatid sa kapahamakan dahil dala-dala niya ang kanyang unan. Alam niyo bang hindi niya dapat dadalhin yung unan bago kami umalis ng bahay? Dahil pinipilit namin siyang wag na lang dalhin yung unan, pero buti na lamang nadala niya ito. Ang papa ko ay okay lang naman, hindi siya tumalsik. Pumunta siya agad kay mama at kinamusta. Mahal, ayos ka lang ba? Kamusta ang mga anak natin? Okay lang ba sila? Ayos lang sila, mahal ko. Huwag mo na silang alalahanin. Magkasama sila ngayon. Paparating na ang ambulansya. Nung dumating na yung ambulansya, pinunta agad kami sa ospital. At ako, naiwan ako sa may labas doon sa may tricycle. Nag-iisip ng kung ano-ano na paano kung ganito, paano kung ganyan, paano kung mas malala pa lang nangyari sa amin. Ano na mangyayari? Dami mo pang sinasabi, di mo pa kinikwento kung paano kayo nabangga. Huh? Teka, ano yun? Itutuloy ko na ang kwento. Mabagal lang naman ang pagmamaneho ng papa ko. Meron kasing nakapark dun sa harapan namin nung biglang bumukas yung pinto at bumangga kami. Yan ang pinaka nakakatakot na naranasan ko sa buhay. At dapat lagi kayong alerto sa bawat oras.